Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihan, at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, ang ating gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, buksan natin ang ating mga puso at sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kasolidra, ay matatagpuan sa Hebreo 4, talatang 13. Ito po ang sinasabi. At walang nilalang na nakukubli sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata niyaong pagsusulitan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at banal na Diyos, lumalapit kami sa iyong presensya ng may pagpapakumbaba at takot sa iyo. Salamat dahil walang anumang bagay ang nakatago sa iyong paningin. Nakikita mo ang aming mga iniisip. Nalalaman mo ang laman ng aming puso at alam mo ang bawat bahagi ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay ng may katapatan. Kung may mga kasalanan, pagkukulang, lihim na galit, maling hangarin, o mga bagay na ayaw naming ipakita sa iba, hayaan mong maihayag ang mga ito sa iyong liwanag. Bigyan mo kami ng pusong handang magsisi at magbago. Patawarin mo kami sa mga panahong nakakalimot kami sa iyong presensya. Patawarin mo kami sa mga salitang nakasakit, sa mga desisyong hindi naaayon sa iyong kalooban, at sa mga pagkakataong pinili namin ang aming sariling kagustuhan
kaysa sa iyong salita. Panginoon, dahil alam mong lubos ang aming buhay, turuan mo kaming huwag mamuhay para lamang sa paningin ng tao. Naway ang aming tunay na layunin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na piliin ang tama kahit walang nakakakita. Maging tapat kahit walang pumupuri. At sumusunod sa iyo kahit mahirap ang daan. Salamat, Panginoon, sapagkat bagamat nakikita mo ang aming kahinaan at kasalanan, hindi mo kami iniiwan. Sa halip, inanyayahan mo kaming lumapit sa iyo ng may pagsisisi, ng may pananampalataya at pagtitiwala. Linisin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming isip, at gamitin mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway sa bawat araw ay mamuhay kami na may kamalayan na ikaw ay laging kasama namin at nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan. Magandang umaga muli sa ating lahat, mga kasolid rock. Salamat sa Panginoon ay huminto na ang ulan. Bagamat nagsuspend ang mga ilang lugar na walang pasok dahil sa habagat. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapagninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Ang tema ng ating pagbubulaya ngayong umaga, mga kasolidra, ay may pamagat na walang nilalang na nakatago sa kanyang paningin. Walang nilalang na nakatago sa kanyang paningin. Mga kasolidra, ang Hebreo, Kabanata 4, talatang 13, ay isang napakalalim at seryosong paalala tungkol sa pagiging ganap na nakikita ng Diyos. Maaring marami tayong maitago sa ibang tao. Maaari nating itago ang ating tunay na nararamdaman, mga pagkakamali, mga kahinaan, at maging ang mga bagay na ayaw nating malaman ng iba. Ngunit mga kasolidra, sa harap ng Diyos, walang anumang bagay ang tunay na nakatakot. Nakikita ng Diyos hindi lamang ang ating ginagawa, kundi pati ang kalagayan ng ating puso. Nakikita niya ang ating mga iniisip, mga motibo, mga hangarin, mga takot, mga kasalanan, at maging ang mga bagay na hindi natin masabi sa sinuman. Ang talatang ito ay maaaring nakakatakot sa unang tingin, mga kasolidra. Ngunit kung pag-iisipan natin ng mabuti, maaari rin itong maging isang malaking pagpapala. Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng lahat tungkol sa atin ay siya ring Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, at nagbibigay ng biyaya. Walang nakakatago sa paningin ng Diyos, mga kasolidra. Walang nakakatago. May mga bagay tayong kayang itago sa ibang tao. Di ba? Meron tayong mga bagay na kaya nating itago sa ibang tao. Maari tayong umiti
kahit tayo ay nasasaktan. Di ba? Natago natin yan. Maaari nating sabihin na okay lang ako, kahit hindi naman. Maaari nating itago ang ating mga pagkakamali. Maaari nating ipakita na matatag tayo, kahit sa loob ay nanghihina na tayo. Ngunit hindi natin kayang itago ang ating sarili sa Diyos, mga kapatid ko kay Kristo. Bago pa man tayo magsalita, alam na niya ang nasa puso natin. Bago pa man natin sabihin ang ating mga problema, alam na niya ito. Bago pa man tayo humingi ng tawad, alam na niya ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay hindi nalilinlang ng ating panlabas na anyo, mga kapatid. Maaaring makita ng tao ang ating mukha, ngunit nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Maaaring makita ng tao ang ating mga gawa, ngunit nakikita ng Diyos ang motibo sa likod ng ating mga gawa. Ang Hebreo, Kabanata 4, talatang 13, ay isang paanyaya na mamuhay ng may katapatan sa harapan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating mga kahinaan, mga kapatid. Minsan ay natatakot tayong lumapit sa Diyos dahil alam natin ang ating mga kahinaan. Iniisip natin, paano ako lalapit sa Diyos gayong marami akong pagkakamali? Karapat-dapat ba akong manalangin? Tatanggapin ba ako ng Panginoon? Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, ay hindi naman kailanman sinabi ng Diyos na kailangan muna nating maging perpekto bago tayo lumapit sa Kanya. Alam na niya ang ating kalagayan. Alam na niya. Alam niya kung gaano tayo kahina. Alam niya kung ilang beses tayong nadapa, mga kapatid. Alam niya kung ilang beses tayong nangako, ngunit hindi natupad ang ating pangako. At sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, tinatawag pa rin niya tayong lumapit ka sa Kanya. Ang pagiging nakikita ng Diyos ay hindi nangangahulugang dapat tayong tumakas sa Kanya. Sa halip, dapat itong maging dahilan upang mas lumapit tayo sa Kanya. Ang Diyos ay nakakakita kahit walang nakakakita. May mga pagkakataong gumawa tayo ng mabuti kahit walang nakakakita. May mga taong tumutulong ng tahimik. May mga taong nanalangin para sa iba nang walang nakakaalam. May mga magulang na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya nang hindi napapansin. May mga lingkod ng Diyos na patuloy na naglilingkod kahit walang pumapalakpak. Minsan maaari nating isipin, walang nakakita sa ginagawa ko. Ngunit mga kapatid, ang Hebreo 4:13 ay nagpapaalala. Nakikita ng Diyos, no? Nakikita ng Diyos kung walang taong nagpapasalamat sa iyong paglilingkod. Nakikita ng Diyos kung walang taong nakakaalam ng iyong sakripisyo, mga kapatid. Nakikita ng Diyos yan. Kung tahimik kang nananalangin para sa iyong pamilya, nakikita ng Diyos yan. Kung ginagawa mo ang tama kahit walang nakakakita, nakikita ng Diyos. Kung
Hindi nasasayang sa Diyos ang anumang tapat na paglilingkod. Nakikita rin ng Diyos ang mga kasalanang itinatago natin. Ngunit mga kapatid, hindi lamang mabubuting bagay ang nakikita ng Diyos. Nakikita rin niya ang ating mga kasalanan. Minsan ay iniisip natin na kung walang nakakaalam, wala ring problema. Di ba? Wala problema. Ngunit hindi ganoon ang Diyos, mga kapatid. Ang kasalanang itinatago natin sa tao ay hindi natin maitatago sa Diyos. Maaari nating itago ang galit, di ba? Maaari nating itago ang galit. Maaari nating itago ang inggit. Maaari nating itago ang maling relasyon. Maaari nating itago ang kasinungalingan. Maaari nating itago ang maling pagnanasa. Maaari nating itago ang sama ng loob. Ngunit kapatid, lahat ng ito ay hayag ng Diyos. Kaya ang Hebreo 4:13 ay nagtuturo sa ating ng integridad. No? Ang tunay na integridad ay ang pagiging pareho ng ating buhay sa harap ng tao at sa harapan ng Diyos. Hindi lamang tayo mabuti kapag may nakakakita. Hindi lamang tayo Kristiyano kapag nasa loob ng simbahan. Hindi lamang tayo nananalangin kapag may nangangailangan. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa lihim na bahagi ng ating buhay. Ang Diyos ay nakakakita, mga kapatid, kahit walang nakakakita. May mga pagkakataong gumagawa tayo ng mabuti kahit walang nakakakita. May mga taong tumutulong ng tahimik. May mga taong nananalangin para sa iba nang walang nakakaalam. Ang talatang ito ay paanyaya sa pagsisisi, mga kapatid. Kung alam nating nakikita ng Diyos ang lahat, ano ang dapat nating gawin? Kung nakikita ng Diyos ang lahat, na ano ang ating dapat gawin? Kapatid, ang dapat gawin ay magsisi. Magsisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagsasabi ng Panginoon, patawarin mo ako. Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, ay makipagkilala. No? Pagkilala. Panginoon, alam mo kung sino ako. Alam mo ang aking kahinaan. Alam mo ang aking kasalanan. Hindi ko na ito itatago sa iyo. Kailangan ko na ang iyong kapatawaran. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Napakaganda kapag ang isang tao ay hindi na kailangang magkunwari sa harapan ng Diyos. Maaari niyang sabihin, Panginoon, ako ito. Hindi perpekto. May kahinaan. May sugat. May pagkakamali. Ngunit handang magbago. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang Diyos na nakakita sa atin ay Diyos ng biyaya. Diyos ng biyaya. Hindi natin dapat basahin, no? O hindi natin dapat basahin ang Hebreo 4:13 na para bang ang Diyos ay isang hukom. No? Para bang ang Diyos ay isang hukom lamang na naghihintay na tayo ay magkamali. Ang Diyos ay banal, mga kapatid.
Ang Diyos ay banal at makatarungan. Ngunit siya rin ay maaawain at mapagmahal. Mahalaga ang connection ng talatang ito sa mga sumusunod na talata. Sa Hebreo 4:14-16, ipinapakita na mayroon tayong dakilang punong saserdote, si Jesus, at dahil dito ay maaari tayong lumapit sa luklukan ng biyaya. Napakaganda ng mensaheng ito, mga kapatid na nakikita ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Ngunit maaari pa rin tayong lumapit sa Kanya dahil kay Kristo. Hindi tayo lumalapit dahil perpekto tayo, no? Hindi tayo lumalapit dahil perpekto tayo. Lumapit tayo dahil maawain ang Diyos. Hindi tayo lumalapit dahil karapat-dapat tayo. Lumapit tayo dahil may biyaya. Hindi tayo lumalapit dahil wala tayong kasalanan. Lumapit tayo dahil may kapatawaran kay Kristo. Kung kaharap mo ang Panginoon, mga kapatid, kung kaharap mo ang Panginoon, ano ang sasabihin mo? Ha? Ano ang sasabihin mo? Kung binasa natin ang Hebreo 4:13, may iugnay natin ito sa isang mahalagang tanong. Kung ngayon ay kaharap ko ang Panginoon, ano ang sasabihin ko sa Kanya? Maaari ba nating sabihin, Panginoon, salamat dahil naging tapat ka sa akin? Maaari ba nating sabihin, Panginoon, patawarin mo ako sa mga kasalanang itinago ko. O Panginoon, salamat dahil nakita mo ang aking mga luha. O Panginoon, salamat dahil nakita mo ang aking mga pagsisikap. O Panginoon, tulungan mo ako mamuhay ng tapat sa iyo. Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa hinaharap, mga kapatid. Ito ay tanong para sa araw-araw o sa araw na ito. Kung alam nating nakikita ng Diyos ang lahat, paano tayo dapat mamuhay? Dapat tayong mamuhay ng may takot sa Diyos. Ngunit hindi takot na tumatakas sa Kanya, kundi banal na paggalang sa Kanya. Dapat tayong mamuhay ng may katapatan. Dapat tayong mamuhay ng may integridad. Dapat tayong mamuhay ng may pagsisisi. At higit sa lahat, dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya kay Kristo. Ang Hebreo 4:13 ay isang salamin na inilalagay sa harapan natin. Di ba ang salamin? Pag tumingin ka, nakikita mo ang sarili. Tinatanong tayo nito, ano ang tunay na kalagayan ng iyong puso? Hindi kung ano ang nakikita ng ibang tao. Hindi kung ano ang iniisip ng iyong pamilya. Hindi kung ano ang nakikita ng iyong mga kasama sa iglesia, kundi ano ang nakikita ng Diyos. Maaaring marami tayong maitago sa mundo, mga kapatid, ngunit wala tayong maitatago sa Panginoon. At sa halip na matakot tayo sa katotohanan, nakikita niya ang lahat, gawin natin itong dahilan upang lumapit sa Kanya. Kung may kasalanan, magsisisi. Kung may sugat, lumapit sa Diyos. Kung may kabigatan, ipagkatiwala sa Kanya. Kung may kahinaan, humingi ng lakas. Kung may pagkukulang, humingi ng kapatawaran. At kung tayo ay tapat na naglilingkod kahit walang
nakakakita. Kapatid, magpatuloy dahil nakikita ka ng Diyos. Sa huli, hindi mahalaga kung gaanong karaming tao ang nakakita sa ating buhay. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang nakita ng Diyos sa ating puso. Tayo po ay manalangin. Ang mapagmahal at banal na Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong presensya ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala. Salamat po sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagpapaalala sa amin kung sino ka at kung sino kami sa iyong harapan. Panginoon, ayon sa iyong mga salita, walang anumang bagay ang nakatago sa iyong paningin. Nakikita mo ang aming mga gawa, naririnig mo ang aming mga salita, at higit sa lahat, alam mo ang laman ng aming puso. Alam mo ang aming mga iniisip, aming mga pangarap, aming mga pangamba, aming mga kahinaan, at maging ang mga kasalanang pilit naming itinatago. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong namuhay kami na para ba walang nakakakita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga maling desisyon, sa masasamang salita, sa galit, sa inggit, sa pride, at sa mga bagay na nakapagpalayo sa amin sa iyo. Linisin mo ang aming puso at baguhin mo ang aming pagkatao. Turuan mo kaming mamuhay ng may katapatan, hindi lamang kapag kami ay nakikita ng ibang tao, kundi lalo na sa mga panahong kami ay nag-iisa. Tulungan mo kaming maging tunay na Kristiyano, hindi lamang sa aming mga salita, kundi sa aming mga gawa, pag-uugali, pakikitungo at pamumuhay. Panginoon, salamat dahil bagaman alam mo ang lahat tungkol sa amin, hindi mo kami itinatakwil. Sa halip, inanyayahan mo kaming lumapit sa iyo. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat, Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas at tagapamagitan. Kapag kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Kapag kami ay naliligaw, ibalik mo kami sa iyong daan. Kapag kami ay nasasaktan, aluin mo kami. Kapag kami ay nabibigatan, tulungan mo kaming ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Kapag kami ay natutukso, gumawa ng mali, bigyan mo kami ng lakas na piliin ang tama. Panginoon, gawin mong malinis ang aming puso at tapat ang aming buhay. Naway sa bawat araw, maalala namin na kami ay namumuhay sa iyong presensya. Tulungan mo kaming gamitin ang aming buhay, panahon, talento at mga pagpapala, hindi para sa aming sarili kaluwalhatian, kundi para sa iyong pangalan. At kung dumating ang araw na kami ay humarap sa iyo, naway matagpuan mo kami sa ang aming mga puso, mga tunay na sumasampalataya, tunay na sumunod, tunay na magmahal at naglingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit alam mo ang lahat tungkol sa amin, patuloy mo kaming minamahal at binibigyan ng pagkakataong magbago at magsimula muli. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa mga pangyarihang at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen at amen.